Mainit na tanghali sa inyo mga ka-viewers. Sobrang init ng tanghali sa oras na ito. Kung makikita nyo, napakainit ng sikat ng araw. Okay? Ganun pa man, ay mayroon tayong gagawin sa mainit na araw na ito. Amplifier. Ito nga pala yung ating gagawin na amplifier. Kung makikita nyo, ang kanyang brand ay Promac. At ang kanyang model ay EB-503BT. Ipa-plug in po natin mga ka-viewers para makita nyo po kung ano po ang kanyang issue. Switch. Kung makikita nyo mga ka-viewers, gumagana. At kung iisipin nyo, ano ang issue? Gumagana naman. Mga ka-viewers, ang issue ng amplifier na ito ay hita na yung kanyang USB, pero nagre-reading yan. At kapag inilagay siya rito, para sa kanyang USB, ay hindi po siya gumagana. At kapag nilalagay natin siya sa tape, sa auxiliary, sa CD, at ikakabit natin sa likod yung pinaka-audio na tumutulog, ay wala rin pong tunog. Halimbawa, pipihitin natin ito. Kung makikita nyo mga ka-viewers, hindi siya nagre-response, di ba? At kung makikita nyo rin po ito, yung kanyang equalizer on-off, kung pipindutin mo, hindi po siya nagbabago. Okay mga ka-viewers? At yung kanyang mga tone control ay medyo hindi rin masyadong gumagana. Kung pipihitin natin ay gumagana siya ng bahagya. At pati yung kanyang needle. Kung maririnig nyo at mapapansin nyo, nag-iiba naman ang tunog kapag pinipihit siya. Pati yung kanyang treble, alam nyo naman na nararamdaman nyo naman na nagbabago. Lalo na yung kanyang volume. Pipihitin natin. Kung maririnig nyo, kumukurok-kukuk ang kanyang volume, pero gumagana naman. Okay mga ka-viewers? Ang unit na ito ay gumagana lang sa kanyang in sa likod. Kung makikita nyo, gumagana naman siya. Yung kanyang mga tone control gumagana. Yun nga lang, pag isisilik mo dito, ayaw. Pag sinisilik dyan, ayaw. Pag sinisilik dyan, ayaw. Pag sinisilik dito, ayaw. Lalo na dito sa kanyang USB, hindi na siya gumagana. At kung makikita nyo mga ka-viewers, ay yung kanyang likod ay titignan muna natin. Kung makikita nyo, dito siya nakatutok sa CD, BCD, Ngayon, isasalpak natin yung ating input sa CD, DVD, at nang malaman nyo na hindi po siya gumagana. Maski dito, hindi gumagana talaga. Okay, papakita ko sa inyo ang likod. Kung makikita nyo mga ka-viewers, ay dito ko lang siya ikinabit. Kaya naririnig nyo na gumagana. Papakita ko sa inyo, bubunutin ko ha. Yan. Okay? Sasalpakan mo itong taas, gumagana, di ba? Sasalpakan mo itong baba, gumagana. Ngayon, yung ating selector sa harapan ay nakakabit sa CD, DVD. Kaya ikakabit natin siya dito. Pagmasdan nyo, wala siyang tunog. Nakasit up po yun, harap sa CD, DVD. Wala siyang tunog. Maski dito mo siya ikakabit,
dito. Wala pa rin tunog. Wala pa rin. Maski dito. Okay? Wala. Nakikita nyo mga ka-viewers, walang tunog. Kahit dito. Kahit dito. Kahit diyan. Wala. Tanging dito lamang siya gumagana sa kanyang in. Ayan lang po ang kanyang function na gumagana. Ngayon, kung makikita nyo, ay mula dito, dito, ay hindi gumagana. At pag pinihit natin ang kanyang selector dito, kahit saan, ay wala talagang function. Yun ang issue nito. Ang may-ari nito ay mahilig mag-Bluetooth dahil ang amplifier na ito ay naka-ready for Bluetooth na siya. Kung makikita nyo, mayroon siyang sign na siya ay Bluetooth. Ngunit hindi talaga siya gumagana. Ngayon, yun po ang ating alamin ngayon kung bakit hindi po siya gumagana. Okay? Bubuksan po natin yung kanyang takip. Bubuksan po natin ang kanyang takip para malaman natin kung bakit ganun ayaw gumana. Bago natin buksan ang kanyang takip mga ka-viewers, ay ipapakita ko muna na talagang hindi gumagana ang tunog nitong kanyang USB. Kung makikita nyo, gumagana siya, di ba? Yan. Kahit nasabihin mo na ilalagay mo siya dyan, kahit pipindutin mo siya dyan, kahit dito sa kanyang equalizer, ay hindi nagbabago. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, sasalpakan ko to ng USB para makita nyo na nagre-reading yung USB pero talagang hindi tumutunog. Ito na yung USB, isasalpak natin at ng ating malaman na talagang hindi siya naglalabas ng sounds. Kung makikita nyo ang USB mga ka-viewers ay nagre-reading. Okay mga ka-viewers? Nagre-reading siya. Ngayon pipihitin mo yung volume, baka mahina. Nakikita nyo, pinihit ko yung volume. Ang sabi ng volume, kurok-kukuk. Wala siyang tunog. At kahit pipindutin natin yung equalizer na kadalasan ay kung minsan dito lang ang switch niya, wala. Nakalubog. Nakaangat. Wala. Okay? At gaya ng sabi ko, kahit sa may selector dito, hindi gumagana. Tanging doon lang sign siya gumagana. Okay, bubuksan na natin. Ayan mga ka-viewers, nabuksan ko na. At kung makikita nyo, ang kanyang loob ay ganyan ang kanyang laman. Alam nyo mga ka-viewers, bago pa ang unit na ito. Kung makikita nyo ang loob ay wala pang gaanong alikabok. At kahit titignan nyo ang kanyang harapan, ay talagang kung iisipin nyo, talagang bago pa ito. Kung iisipin mo, hindi pa ito last pag para isipin na baka kaya nasira dahil luma na. Hindi siya luma dahil siya ay bago pa talaga. Pero sira na. At gaya ng sinabi ko, dito lang talaga siya gumagana. Ngayon, magbo-voltage checking tayo mga ka-viewers. Titignan natin kung bakit ayaw tumunog yung kanyang mga selector or mga input dito. Okay mga ka-viewers, voltage checking tayo. Dito tayo sa kanyang connection galing doon sa preamp. Kung makikita nyo, mayroon siyang 8 volt
mayroon siyang 8 volts. Okay, may 8 volts siya. Makikita nyo ang 8 volts niya, parang tumatalbog. Sandali, papahinaan ko lang yung volume. Yan. Okay. Ayun. Kaya pala tumatalbog yung ating voltahe dahil nauga sa sounds. Okay, mayroon siyang 8 volts positive at mayroon din siyang 8 volts negative. So okay ang supply niya. At sa IC niya ay mayroon siyang 5 volts dito. Sa kabila mayroon siyang negative 5 volts. So meaning okay yung supply ng ating IC. At dito sa kabilang IC pa ay mayroon din siyang 5 volts, 4.7. At mayroon din siyang negative. So meaning mga ka-viewers, okay yung supply nitong ating pinaka-board ng selector. Pero magtataka tayo bakit hindi siya gumagana. At kung makikita natin yung wire na ito po yung wire patungo dito sa ating Bluetooth. Yan po ang kanyang input. Pero hindi po siya gumagana. Kung makikita nyo, naka-on yan, no? Hinahawakan ko, wala siyang audio. Gumagana po yan, no? Pipihitin ko yung volume. Diba? Gumagana po siya. Pero hindi gumagana yung kanyang mga selector. Okay mga ka-viewers, ito troubleshoot ko muna kung nasaan ang problema. Kukuha ko ng isang ganito, subukan nating palitan, baka sakaling ito lang ang may problema. Meron akong nakita na module. Ito, kung makikita nyo, halos kamukha naman siya nito. Yung kanyang voltahe, negative positive at saka yung EBC ay pareho naman. Pati yung kanyang saksakan ay pareho din. Ngayon itatrial natin kung ito ang may problema kaya hindi nagsisilik yung ating mga saksakan. Susubukan lang natin. Kapag nagsisilik siya rito, ibig sabihin ito ang may problema. Okay, babaklasin natin yung wiring nitong nitong isa. Kung makikita nyo, tatanggalin ko at ikakabit ko siya rito. Swak naman ito dahil pareho naman sila ng butas. Okay mga ka-viewers? Kung makikita nyo, nakapasok na. Ngayon, ipa-power on natin. Ngayon, nakaswitch siya dito sa may harapan sa auxiliary. So, gagawin natin, sasaksak natin dito. Titignan natin dito kung mayroon. Wala siyang tunog. At sa pangalawa, wala pa rin. At sa pangatlo, wala pa rin. Sa pang-apat, ay wala pa rin. Sa pang-lima, ay wala pa rin. At dito sa dulo, ay wala rin. Ngayon, itong nasa dulo na to, ito yung in. Titignan natin kung tutunog. Ayan. Nakita niyo mga ka-viewers? Tumutunog siya. So meaning mga ka-viewers, wala dito ang issue. Wala dito ang issue.
dahil nag-trial tayo ng isang module ay pareho din, yung in lang ang gumagana, pero itong mga seleksyon na ito ay talagang hindi gumagana rin. Kung makikita nyo, inopen ko na itong connection ng dating module para dito ko ikakabit, at ganun din yung kanyang tutok dito ay naka-auxiliary naman siya, at kahit pipindutin mo dito talagang hindi magbabago. Lahat ng butas dito ay pinasukan ko, mula dito hanggang sa dulo ay walang tunog. So meaning mga ka-viewers, alam na natin, wala dito ang problema, wala rito. Dahil nag-trial tayo ng ibang module ay ganun din ang issue. So escape na tayo dito, wala dito ang problema. Pupunta tayo dito. Dito tayo sa kanyang circuito ng kanyang volume, loudness na pinaka-volume niya at saka selector. Dito tayo magtututok at magtutungo. Baka andi dito yung problema, kaya hindi nagsiselect yung ating switch at hindi pumapasok dito. Okay, troubleshoot ko muna mga ka-viewers na maigi bago natin uli mabibidyohan, dahil medyo may pagkabangungot ang issue ng amplifier na ito. Kung makikita nyo, nag-trial na tayo ng module dahil iniisip natin na baka sa module ang may problema, pero wala ring nangyari, ganun din. Okay, ibabalik natin ito dito sa pinagmulan, tapos tungo na tayo rin. Voltahe natin dito, baka hindi kumpleto ang voltahe niya. Dito ay mayroon siyang negative 8, at dito sa kabila siyempre dapat mayroon din siyang supply. Okay, positive. Ang pagtitesting kasi ng voltahe niyan mga ka-viewers ay pag ganyang nakataob siya ay dito yung positive, dito yung negative. So ibig sabihin okay ang supply, wala tayong problema sa supply. Kaya nga lang hindi nga siya gumagana. Okay, troubleshoot ko. Grabe talagang init ng panahon. Kung makikita nyo, napakainit. Napakainit na ng panahon, napakainit pa ng trouble ng ginagawa nating amplifier. Mga ka-viewers, nahuli ko na yung sira. Di ba, nakita nyo kanina, nag-trial tayo ng isang module. Itong module na to, tinarayan natin, di ba? Ganon pa rin, same issue. At ang sabi ko sa inyo, dito tayo sa kanyang control, sa may volume, sa may selector. Ngayon, gusto ko munang subukan kung nandoon nga talaga ang problema. Okay? Mayroon din tayong isang module na ginamit at sinubukan natin. Tingnan nyo. Viewers, ito yung original niya na module. Kung makikita nyo, ito, pagkamukha, di ba? Hanggang dito. Kung makikita nyo, mayroon din na naman tayong ginamit na another module. Iba po ang kulay nito. Kung makikita nyo, iba ang kanyang pagmumukha. Ngayon, ang ginawa ko, para mapatunayan lang natin at masubukan natin kung talaga bang nandito ang problema, ay ginamit natin ito. Tinanggal natin ang connection niya rito. Kung makikita nyo, nakatanggal yung connection niya dito. Tapos yung connection niya dito sa may yung pinaka left and right niya dito patungo doon sa may kabila, yan tinanggal, at saka yung isa pa na supply din na patungo rin dyan sa kabila na yan, yung may supply na positive 12, negative 12, tapos EBC. At kung makikita nyo ay ikinunik ko dito, ayan hininang ko yan. At kung makikita nyo ngayon, titestingin natin at malaman nyo. Okay
isi-switch natin. Kung makikita nyo mga ka-viewers ay may nakasubong USB siya ngayon. Kasi gusto kong ipakita sa inyo na gumagana na yung USB niya ngayon. Ibig sabihin, na-solve na natin ang problema. Dahil dito sa board na to. Okay? Si-switch natin. Yan. Kung makikita nyo, nagre-reading na oh. Okay mga ka-viewers, natunog na siya. At kung makikita nyo, ito yung kinabit natin. Okay? At yung original niya, ito nakataob. Kung makikita nyo, gumagana siya oh. Papahinaan ko. Okay? Palakas ako. At pipihitin ko itong switch. Kasi itong switch na to, naka-USB siya patungo doon. Pipihitin ko ah. Oh. Oh. Diba namatay siya? Ngayon, dito naman tayo ngayon magkukunik sa likod. Okay? Kakabit tayo dyan ng RCA para matesting natin kung gumagana na nga yung ating patayin muna natin at tanggalin natin yung USB at i-on natin uli. At yung USB ay ikakabit natin dito sa ating player. Kung makikita nyo, may player tayo rito oh. Pang testing. Ayan, pang testing lang natin yan para mayroon tayong audio na makukuha dito sa ating. Kung makikita nyo, di ba? Okay, nakikita nyo, nagre-reading yung ating USB. Kung makikita nyo, nakalagay siya sa auxiliary, di ba? Ngayon, pipihitin natin dito para malaman natin kung tutunog nga. Nakikita nyo mga ka-viewers, gumagana na yung selector. Ngayon, titestingin pa natin yung isa pa. Dito naman tayo. Dito naman, pipihitin na naman natin ngayon. Nakikita nyo, nagana na naman siya. Ngayon, dito naman natin ilalagay. Okay, nilagay natin sa tape. Pipihitin na naman natin. Yan. Okay na. Nahuli na natin yung issue niya. Ang issue niya ay andi dito sa kanyang board. At kung makikita nyo, ay naka-tape siya ngayon, gumagana. At kung ititesting din natin siya dito ay wala siyang tunog, di ba? Wala. Kasi kailangan dapat ay pipindutin natin ito. Kung makikita nyo kanina mga ka-viewers, ito, pag pinipindot natin to, ayaw gumana, di ba? Di mo, pipindutin ko. Nakapindot siya kaya gumagana, no? Pipindutin ko. Oy, nakaangat siya. Wala, di ba? Pero pag inilubog mo siya, kagaya ng ginawa natin kanina, inilubog, iniangat, hindi tumulog. Ngayon, pagka ito kasi nakalubog, dapat yung in ang papasok. Ayun siya, oh. Oh, nakikita nyo, gumagana siya. Gumagana siya kasi nakalagay siya sa in. Okay, di ba? Okay na, gana na. Oh, bubunutin natin. Naka-in siya, di ba? At i-off natin. Nawawala. Yan talaga ang talagang normal na dapat pag naka-off, dapat hindi siya nagana. Pero kanina, kahit naka-off or naka-on, ito lang siya gumagana. O ngayon, nakikita natin ay naka-in, di ba? O ilagay natin ulit dito sa tape. Ito'y para lang sa mga new beginner para malaman nyo na yun po ang function ng amplifier. O nakita nyo, gumagana siya, di ba? Kagaya niyan, gumagana siya kasi nakaangat siya, nakaangat meaning para gumana yung switch niya. Ngayon, pag inilubog natin ito, dapat mawawala ang tunog. Pag nakaangat, kasi naka-tape tayo. Nawawala, di ba? O, di ba? Nawawala siya. Pag nakaangat, ngayon, pagka nilagay natin dito sa kanyang USB, ay pipihitin natin to. Pipihitin natin tong ito, yan. Pipihitin natin to. Ilagay na sa USB. Yan, naka-USB. Tapos, sasalpakan natin siya ng USB dito sa kanyang saksakan para yan ang pagdidemo mga ka-viewers. O, kita nyo.
gumagana na, okay na. Siyempre, isipin nyo, okay, tapos na. Mga ka-viewers, hindi po ganun yun. Kung na-testing na natin na ito ang may problema, dapat ito ang pagaganahin natin. Okay? Hahanapin natin kung nasaan ang problema nito. Papatayin ko muna ha, kasi baka tayo ay mag-short. Papatayin ko muna. Baka tayo mag-short pagka nag-explain ako Kailangan mga ka-viewers, kagaya niyan, ito kasi ang gumagana ngayon, ito, di ba? Kasi dito ko kinakabit. Ito yung original niya. O kita nyo, nakatanggal yung mga connection niyan. Hanapin natin dito. Ngayon, alam na natin na dito talaga ang problema niya. Okay? Kasi nag-testing tayo ng another module, gumana siya. Hahanapin natin dito kung nasaan ang talagang problema at kung bakit hindi gumagana yung function nitong mga input at saka yung kanyang selector switch. Okay? Troubleshoot ko muna. Grabe mga ka-viewers, napakainit ng panahon. Okay? Napakainit. Tanging ayan, mayroon pa si Kuya Ayan, si Kuya sa sobrang init, napapasayaw na lang. Okay. Okay mga ka-viewers, shout out sa Kuya. Okay. Nakita nyo naman, napakainit. Okay. Tatrabahuin ko na ito at nang matapos na. Sobrang init talaga. Wala nyo mga ka-viewers. Nagawa bang amble na ginawa natin or okay mga ka-viewers. Okay na siya. Okay mga ka-viewers, switch on. Ayun mga ka-viewers, magana na. At kung makikita nyo, nakakonect na siya sa auxiliary. Bubunutin natin para makita nyo na gumagana na talaga. Okay, di ba? Sasaksak ko. Okay mga ka-viewers. At kung pipindutin natin siya dito, kapag nakalubog siya, dapat mawawala. Okay na siya mga ka-viewers. Ngayon, isi-share ko sa inyo mga ka-viewers kung ano po ang natuklasan ko. Kanina mga ka-viewers, tinroubleshoot ko siya ng husto. Ngayon, sa pagtutrouble ko sa kanya mga ka-viewers, ang una kong ginawa ay i-off ko muna. Ang una kong ginawa mga ka-viewers ay si-share ko sa inyo mga ka-viewers kung paano ko siya nagawa Itong mga resistor na ito, inangat ko lahat yan. Tinisting ko lahat siya isa-isa. Pati yung IC. Pinalitan ko na rin yung IC na yan. Ayaw. Itong mga resistor, pinalitan ko, ayaw pa rin. Ngayon, ang ginawa ko ay nilinis ko ito mga ka-viewers. Nakikita nyo ba ito? Nilinis ko yan. Gawa ng nakikita ko parang nagdidikit-dikit silang mag-isa. Ngayon, nung malinis ko na siya, ayun na, si-switch on natin at maingay ang paligid, baka makapirights tayo. Okay? Kung makikita nyo, gumagana na. Okay mga ka-viewers, gumagana na yung ating ginagawang amplifier. Kung makikita nyo, papahinaan ko, papalakasan ko, gumagana na siya. Okay mga ka-viewers, ganun lang ang paggawa ng amplifier. Ika nga, kailangan ng tiyaga. Kasi mga ka-viewers, kung wala tayong tiyaga, ay wala. Kung makikita nyo, okay na. Talagang andito sa board na to ang kanyang problema. Okay? Kung makikita nyo ang nagiging issue ng kanyang ang nagiging issue ng hindi niya pagana, ng kanyang hindi pagana, ang issue ng kanyang hindi pagana ay
nagkakaroon siya ng grounded rito sa mga koneksyon niya. At kaya siya ay hindi tumutunog. Ngayon, ang ginawa ko, nilinis ko yan. Pinaghihiwalay ko yung magkakasama para malaman natin kung andi dito lang pala ang issue. At nung ipinaghihiwalay ko na, ay gumana na siya. Okay mga ka-viewers? Okay lang ating ampli. Testing natin sa Bluetooth. Kung makikita nyo, nakakonect na siya. Oh. Okay? I-stop natin para malaman nyo na connected siya mga ka-viewers. I-stop. Kita nyo mga ka-viewers? Stop siya, di ba? Play. Yung USB niya dapat gagana rin. Okay, yung USB na ang gumagana niyan. Kung makikita nyo, nagbi-blink siya, di ba? Kung makikita nyo, nakapost yung ating video. Nakapost yung ating video. At yung USB ang gumagana. Okay, Bluetooth. Bluetooth. So, kung gaya, naka-Bluetooth siya. Okay, play. Ipi-play natin kasi sabi ng Bluetooth, tungunong, ibig sabihin, connected siya kasi tumigil na yung pagkaganon-ganon ng ilaw. Play. Okay na mga ka-viewers, gumagana na. At siyempre, ang pinakahuli, pause. Ang pinakahuli ay yung kanyang microphone. Titistingin natin. Siyempre, baka gustong mag-video kayang may-ari, baka ma-excited sa pagkanta ng gusto nilang pagkantahin. Sak-sak ang microphone. Hello, mic test. Hello mga ka-viewers, mga kabutingting. Welcome. Sa kabila, testingin natin. Okay na rin mga ka-viewers. Okay? Tapos na ang amplifier. At tapos na ang paghihirap sa init ng panahon. Viewers, gawa na. Sobrang init ng panahon. At least nagawa natin ang amplifier. Sana mga ka-viewers, mga kabutingting, may natutunan kayo. Ganun lang ang pagre-repair ng pagre-repair ng amplifier. Kung hindi gumagana yung mga input selector, yung mga input niya hindi gumagana, tapos ang selector hindi gumagana. Ganun lang, step by step hanggang sa mahuli ang sira. Kung makikita yan, dito muna ako sa may malayo kasi mainit dun eh. Ayun ang ating ginagawa oh. Nagsasounds pa siya dun oh. Okay, nakikita niyo ba mga ka-viewers? Ayan siya oh. Hindi masyadong makita kasi malayo. Okay na. Mga ka-viewers, maraming salamat sa inyong pagpapanood. Naway datnan kayo ng aking video na nasa mabuting kalagayan, safe sa anumang uring, karamdaman. Nawa sa sunod natin na pag-vlog ay nandiyan pa rin kayo. Mga ka-viewers, bago tayo magtapos ay gusto kong malaman nyo na sana'y wag po kayong makalimot kay master na nasa taas. Ang tunay na master na kinikilala natin. Hindi yung ating gawa ay hindi po gawa ng isang master. Okay mga ka-viewers? Hindi po gawa ng isang master yung ginawa nating amplifier. Dahil tayo po ay hindi master, tayo po ay marunong lang gumawa ng mga amplifier, mga unit na may sira. Okay? Ang tunay na master ay yung nasa itaas. Okay? I love you all. Good day until next upload.